Masasabi kong all-time favorite ko itong ating susunod na lulutuin. Dahil kapag pinag-uusapan ay sinabawang manok, ito yung unang naisip ko. Tara, magluto tayo ng tinolang manok. Simulan na natin ating pagluluto. Papainit tayo dito ng kawali. Lagyan na natin ito ng mantika. Kapag uminit ng ating inilagay na mantika, magsimula na tayo mag-isa. Naglagay na nga ako dito ng sibuyas. Papalabasin natin ang aroma nito. Maglalagay na din tayo dito ng bawang. Sa bawang naman ay diniktik ko lang ito sa kahiniwa ng maliliit. Katulad na nakikita nyo. At maglalagay na din tayo dito ng luya. Sa luya naman, hiniwa ko lang ito ng maninipis sa kapahaba. Ang gagawin naman natin dito ay igigis na natin to hanggang sa malanta ito at lumabas yung aroma. Kapag ganito na itsura ng ating mga panggisang sangkap, ilalagay na natin itong ating karning manok. Bali isang buong karning manok ito. Hiniwa ko lang ito ng pang-serving size. Ang gagawin naman natin dito ay isisir natin to o isasangkot siya natin to hanggang sa magkulay light brown ang balat nito. Katulad ng nakikita nyo. At habang iginigisa nga natin to, lalagyan na natin to ng mga pampalasa. Naglalagay na nga ako dito ng pamitang durog. At maglalagay na din ako dito ng patis para naman kumapit yung alat dito sa ating karning manok. Kung wala naman kayong patis, okay lang yung asin. Walang problema yan. Matapos kung malagyan ito ng pampalasa, hinalo ko lang ito. At this time naman, ilalagay ko na itong ating tubig. Sa tubig naman ay sapat para makapagpalambot nitong ating karning manok. Siguro mga kalahating litro ay pwede na. At dito nga sa part nito, inilalagay ko na itong ating sayote. Isasabay na natin ito sa ating pagpapakulo dito sa ating karning manok. Mabilis lang naman kasi maluto ito. 10 to 15 minutes na cooking time sa karning manok ay pwede na. At para maging malasa ang ating nilulutong ulam, naglagay ako dito ng isang pirasong chicken cube. Tatakpan natin to at papakuloy natin to ng mga 15 minutes. Makalipas ng 10 minutes ay binuksan ko muna ito. Dito nga sa part nito ay titikman ko muna ito kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At kung may i-adjust pa tayo ay i-adjust na natin. At dahil nga para sa akin ay okay na yung alat nito, ilalagay ko na yung ating panghuling gulay na halo. Mayroon nga tayo ditong gulay na malunggay. Kung wala naman kayong malunggay, pwede naman ihalo dito ang dahon ng sili, kapalit ng dahon ng malunggay. At this point naman ay haluin ko lang ito pa ilalim para mabilis itong maluto na ating inilagay na malunggay. At para naman may kaunting anghang yung ating sabaw, maglalagay ako dito ng siling green. 2 pirasong siling green nga yung aking inilagay dito. Tatakpan ulit natin to at isimmer kahit ng mga 1 minuto. Maluto lang yung ating inilagay na dahon ng malunggay. Makalipas nga ng 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parting ito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Nako, napakasarap humigop ng sabaw nito. Ito na nga yung ating tinolang manok. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman ito i-share. Siya. Hanggang dito na lang ako. Dahil gusto ko na talagang humigop ng sabaw. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!